Kakasuhan daw po ni Attorney Ferdinand Topacio ito pong si Secretary Larry Gadon for indirect contempt. Ano po ba ang nangyari? Bago po natin ipagpatuloy ang talakayan, ngayon po ay July 30, 2025. Tayo po ay naka-live sa Facebook at YouTube. Magandang araw po sa inyong lahat. Alam po ninyo, nagtataka talaga ako dito sa mga DDS. Kung anong utak meron po ang mga ito. Parang kapag sila'y kumikriticize, okay lang, walang paglabag sa batas. Pero kapag sila o yung mga sinusuportahan nila ang na-criticize, aba, katakot-takot na reaksyon kaagad ang gagawin nila. Ngayon, legal pa. Sa araw po na ito, kung hindi tayo magkakamali, 3 personalidad po ang nakatakdang sampahan ng kaso nitong si Attorney Ferdinand Topacio. Pero bago ko ipakita kung sino-sino ang mga yan, gusto ko munang balikan ito pong pahayag ni Sara Duterte. Hindi nyo ba nakikita ito, mga DD shits? Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke, no joke. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Yan, malinaw na paglabag po sa batas yan. Anyway, yan po ay nakapending ngayon sa Department of Justice, sa National Prosecution Service. Kung hindi po tayo nagkakamali, dinidinig po yan. Sinampa na po ng NBI yung kasong grave threat laban sa ating Vice Presidente na si Sara Duterte. Pero nag-ugat po ang lahat ng mga ito, mga tol, dahil po sa isang desisyon ng Korte Suprema noong July 25, 2025, kung saan unanimously, the Supreme Court ruled and nullified the impeachment complaints against Vice President Duterte. They declared na ito po ay unconstitutional. Basahin po natin, balikan natin ang balita na ito mula po sa Batas PH. Unanimous decision. The Supreme Court unanimously declared unconstitutional the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte. 13 justices of the High Court voted to nullify the impeachment RAPs, including the sole Marcos appointee, Associate Justice Raul Villanueva, and the Aquino appointee, Senior Associate Justice Marvic Leonen. Meanwhile, Associate Justice Benjamin Caguioa abstained from voting, and Associate Justice Maria Filomena Singh was on official leave. Diyan po nag-ugat lahat, dahil umaasa po tayo na hindi makikialam ang Korte Suprema sa isang political process na majority po ng taong bayan ang may kagustuhan. At ito po ang impeachment trial dapat na mangyari laban kay Vice President Sara Duterte. At dahil po sa pagkadismaya ng majority po ng mga Pilipino at ilang personalidad ang nagsalita po dito, ito pong si Congressman Sendanya at saka ito pong si Professor Richard Heydarian ay kakasuhan ngayon pong araw na ito. Kasama po si Attorney Larry Gadon. Basahin po natin ang shared post muli ng Batas PH. Pro-Duterte lawyer Mark Tolentino announces that he will file before the Supreme Court a petition for indirect contempt against Akbayan Party List Representative Percy Sendanya and political analyst Richard Heydarian in connection with their malicious and contemptuous statements made against the High Court. Kakaiba, Parang hindi demokrasya. Hindi na ba pwedeng i-criticize ang Korte Suprema? This comes after Sendanya tagged the Supreme Court as the supreme cuddler of Vice President Sara Duterte, whose impeachment complaints are declared unconstitutional due to violations of the 1-year VAR in an interview with Heydarian. The Akbayan Salon also questioned the integrity of the High Court justices by labeling them as political appointees beholden to former President Rodrigo Duterte. And ito na yung pinaka-interested tayo sa lahat, ito po yung balita. Topacio wants Gadon to be cited in indirect contempt. Lawyer Ferdinand Topacio is set to file a petition for indirect contempt against Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gadon, for publicly accusing the Supreme Court of political bias by calling it tuta ng mga Duterte. Tuta ng mga Duterte. Binabasa ko lang, Baka susunod tayo kasuhan. In a statement, Attorney Mark Tolentino said that the petition will be filed in defense of the Supreme Court's integrity and independence talaga. which are cornerstones of our constitutional system and the rule of law. However, Tolentino clarified that he will not be part of the team
that will sue Gadon out of ethical delicadeza and to avoid a potential conflict of interest. Attorney Mark Christopher Tolentino will not be participating in this legal action out of ethical prudence and delicadeza, given that Secretary Gadon is a former client and the godfather of Attorney Tolentino's son. This personal connection presents a potential conflict of interest, and it is in the best interest of fairness, propriety, and legal ethics that Attorney Tolentino refrains from direct involvement. He expressed optimism that the Supreme Court will act with impartiality and firmness in addressing this matter. Grabe, no? Ang dami na talagang sinisirang relasyon ng politika, magkakamag-anak, magkakadugo, magkakaibigan, magkakakumpare, nasisira dahil lamang po sa politika. Ang saklap na katotohanan, pero yan po ang realidad sa kasalukuyan. At ito po kasi, yung kabuuan po ng interview na ipinaunlak, ambush interview po ito ni Secretary Gadon. Sa huling bahagi po ng interview na yan, ito po kasi yung mga tinuran niya. Tuta! Tuta ng mga Duterte ang Supreme Court! Binibigyan ko lang ng emphasis yung sinabi ni Attorney Larry Gadon. Parang ganito yun Tuta! Tuta ng mga Duterte ang Supreme Court. O, di ba? Tuta ang Supreme Court, tuta ng mga Duterte. Tuta ang Supreme Court, tuta ng mga Duterte. Yun pala yung exact word. Panoorin po natin yung buo. Personally, ang tingin ko dyan ay namumulitika ang Supreme Court. Kasi yung opening statement pa lang ng decision, sinasabi nila na impeachment should not be a process for to even out political scores. Wala namang political scores na tinitingnan dyan paano nila lalampas sa isip nila yung merong certification ang AFP na yung 15 million na sinasabi ng OVP na binigay nila sa Armed Forces of the Philippines doon sa isang youth seminar nila, sabi ng AFP, wala kaming nare-receive. So doon pa lang halata mo na ninakaw yung pera Tapos sasabihin mo, political score. Paano na yung mga Mayor Grace Piatos na isinertify ng PSA that there are about 900 individuals in the list who are not existing. Wala mga birth records. Paano mangyayari yun? Even si Chef Jokno, nagre-reklamo, bakit yung pangalan niya nandun? Political score pa rin yun. Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sara. Ako ba, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sara, katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta ng pagpatay ang ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta ng Duterte. Yan. Ang Supreme Court, tuta ng mga Duterte. Naniniwala ba kayo mga tol na ang Supreme Court ngayon ay tuta ng mga Duterte? Sila po ay nagdesisyon unanimously pabor para po kay Sara Duterte, declaring the impeachment complaint unconstitutional and syempre nakabase po sa paglabag sa 1-year bar rule at due process. Ngayon, isa sa mga nire-respeto po nating abogado ay nagpahayag ng kanyang saloobin tungkol po sa pagpapatuloy o hindi pagpapatuloy ng impeachment trial. Siya po ay si Fiscal AJ. Madalas po natin ginagamit ang kanyang mga blog at ako'y naniniwala sa kanyang wisdom pagdating po sa batas. Sabi niya po, can the Senate still continue with the impeachment trial against Vice President Sara Duterte even if the Supreme Court already declared the complaint unconstitutional and void from the beginning? My answer is simple. Hindi na po pwede. Number 1, ang Korte Suprema ang tinatawag na final arbiter ng lahat ng mga usaping may kinalaman sa saligang batas. Kapag sinabi ng Supreme Court na unconstitutional ang ginawa ng House, then that action becomes null and void ab initio. Ibig sabihin, parang walang nangyaring valid complaint. So kung walang valid complaint, paano ka magkakaroon ng articles of impeachment? At kung walang articles of impeachment, anong lilitisin ng Senado? The Senate's power to conduct an impeachment trial is not absolute. It must be triggered by a valid and constitutional complaint from the House. Kung mismo ang Korte Suprema na ang nagsabing walang bisa ang complaint, the Senate has nothing to act upon. Number 2, hindi pwedeng magbulag-bulagan ng Senado sa desisyon ng Supreme Court. Yes, co-equal nga ang mga branches ng government, pero kung may conflict tungkol sa kung ano ang tama o mali under the Constitution, it is always the Supreme Court that has the last and final say. Its decision
are binding not just on lower courts but on all branches including Congress. Number 3, kung ipipilit ng Senado na ituloy pa rin ang trial despite the Supreme Court ruling, it will be putting itself in direct defiance of the Constitution as interpreted by the Supreme Court. That would lead to a constitutional crisis where one branch refuses to follow the judgment of another. That's not democracy. At the end of the day, we can debate, we can discuss, we can even respectfully disagree, but we cannot act as if the Supreme Court did not rule at all. Hindi pwedeng i-ignore ang desisyon and respeto sa proseso ay hindi lamang kapag pabor sa atin. The rule of law must be followed, whether convenient or not, and whether we like it or not. That is the beauty and burden of living in a constitutional democracy. We don't get to pick and choose which rulings to obey. The Supreme Court has spoken and we must all listen. Yan po ang personal na opinyon ni Fiscal EJ kaugnay po ng pagpapatuloy o hindi pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano po ang inyong saloobin tungkol po dito? Ako naman, mga tol, naniniwala po ako na dapat irespeto ang demokrasya. Ang demokrasya ay ang karapatan po ng bawat Pilipino kung ano po yung tama at dapat. Ngunit sa uli, sinasabi nga po na kung ano ang tama at dapat, yun po yung sasabihin ng Korte Suprema. Pero may mga arguments din po na hindi sa lahat ng pagkakataon, ang sinasabi po ng Korte Suprema ay tama. Kaya sa puntong ito, habang hindi pa po final ang desisyon ng Korte Suprema, naniniwala po ako na may pagkakamali silang nagawa at pwede pa po nila itong ituwid. Sa paanong kaparaanan magagawa po ito? Sa pamamagitan po ng file ng motion for reconsideration ng korte ng ating House of Representatives through the Office of the Solicitor General. Na yan po ay ipapaliwanag sa atin sa interview na isinagawa nito pong si Pinky Webb kay Attorney Princess Abante, ang House spokesperson. At mamaya re-reactionan din po natin yung mga nakakagulat pero mukhang very interesting na pahayag ni dating Senador Antonio Trillanes. Ayon po kasi sa kanya, this could be a right opportunity for our beloved President BBM to wallop. Para maubos daw ito pong mga Supreme Court justices na appointed ni Rodrigo Duterte in the event na hindi daw po ito pumabor para sa motion for reconsideration. Naniniwala si dating Senador Antonio Trillanes na ang hindi pagpabor sa motion for reconsideration ay betrayal of public trust. Kaya pwede daw pong masampahan ng impeachment case ang mga justices na ito at pagkakataon na matanggal sila at mapalitan ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Puntahan natin ang interview na yan ni Christian Esguerra mamaya kay dating Senador Antonio Trillanes. But in the meantime, puntahan muna natin ang balita kaugnay po ng status ng impeachment complaint sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Yesterday, nag-decide po ang Senado na by August 6 nila pagdidesisyonan kung ano po ang kanilang magiging aksyon sa impeachment case na ito ni Sara Duterte. Panoorin po natin ang balita. Imbes na mag-convene muli bilang impeachment court, posibleng sa plenaryo na talakayan ng Senado ang susunod nitong hakbang kasunod ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Kasunod po yan ang desisyon ng Korte Suprema na unconstitutional ang articles of impeachment. Saksi, si Mab Gonzalez. Para kay Senate President Chis Escudero, hindi na kailangang mag-convene ulit ang Senate Impeachment Court para desisyonan ang sunod na aksyon ngayong idineklara ng unconstitutional ng Korte Suprema ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. The impeachment complaint is null and void ab initio. Ab initio meaning from the beginning. Nakasatin sa desisyon ng Korte Suprema, sang-ayon ka man doon o hindi, dapat ito'y sundin. Kung hindi, magkakaroon tayo ng constitutional crisis. Mainam-ani ang desisyonan ito ng Senado sa plenaryo, imbis na aksyonan bilang impeachment court na wala na aniyang jurisdiction dito. Personal ko ding opinion ito, pero ang masusunod dito ay ang mayoriya. Mas safe na Senado ang magpapasya kaugnay nito, imbis na impeachment court dahil baka matingnan pa na paglabag
ang pag-convene ng impeachment court matapos ang naging desisyon ng Korte Suprema. Sa caucus o private meeting bago ang sesyon, kabilang sa pinag-usapan ng impeachment. Ayon kay Senador Mig Subiri, may senador pang balak sanang hilinging i-dismiss ang impeachment case laban sa bise. Hindi ko nasasabihin. No plenary. First, it's the group. Yan naman naman. Yung grupo na din. So, it's within their group. Pero sa huli, pumayag itong wag muna i-dismiss ang kaso at magtakda ng petsa para pag-usapan ito. Desisyon. Ayan, okay, maliwanag po sa balita na binigyan po ng pagkakataon ang lahat ng mga senador na mapag-aralan ang 97 pages decision ng Korte Suprema bago po sila mag-deliberate at magdesisyon dito po sa kung ano ang kahihinatnan ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte. Pero sa ngayon, isa lang naman po ang katotohanan eh. Meron pong dalawa, brother. Merong desisyon ang Korte Suprema na unconstitutional ang impeachment complaint and that is immediately executory. Pangalawa, meron namang pagkakataon ang motion for reconsideration ng House of Representatives na i-raise ito sa Supreme Court, no? At hanggat hindi pa po natatapos ang pagdinig sa motion for reconsideration na yan, na until August 10 pwedeng gawin ng House of Representatives, hindi pa po final ang desisyon ng Korte Suprema. Meaning, pwede pa po itong mabago. Tunghayan po natin ang interview kay Attorney Princess Abante hinggil po sa napipintong pag-file ng motion for reconsideration ng House of Representatives sa Korte Suprema. Ay, nawala ako. Ulitin natin. Ito. Interesting times, of course, nagbukas na po ang 20th Congress. But, of course, the decision of the Supreme Court recently declaring the articles of impeachment ab initio, sabi nga nila, null and void because it violated the one-year bar rule. Our understanding, of course, the House has said that they will file a motion for reconsideration. Yes. Has this been filed? Not yet. From what I was informed, the House has until August 10, the 15th day, to file the motion for reconsideration. But I understand it falls on a Sunday, so the deadline will be moved to August 11. When the Counsel of the House, through the Office of the Solicitor General, will file it, whether on the day of the deadline or before that, I have no information yet. Help us again understand that in terms of, you mentioned the Solicitor General. How does that work? The Solicitor General is the general counsel for all government institutions. So by operation of law, they represent the House of Representatives in cases where the House is named as a respondent. All right. And has there been a meeting of minds between the government counsel and the House prosecutors? Like we mentioned in our previous statements, we believe that there were erroneous facts that were relied on by the Supreme Court in their decision. The one-year ban rule. Ulitin lang natin, yung Office of the Solicitor General, sila po yung magre-representa sa House of Representatives sa legal fight nito kaugnay ng Declaration of Unconstitutionality ng Korte Suprema sa impeachment complaint laban po kay Sara Duterte. Bakit po ang Office of the Solicitor General? Simple lamang kasi sila po ang abogado ng gobyerno. At ang nahaharap po ngayon dito ay ang House of Representatives na isang ahensya ng ating gobyerno. Was applied in the actions of the House that we followed based on the Constitution, the rules of the House, and previous rulings of the Supreme Court. And we intend to file the motion for reconsideration to clarify these erroneous facts that they relied on. Our position is that they did not take into consideration the official documents that were submitted to the Supreme Court. And in this clarification to the motion for reconsideration, we're hopeful. While we respect the Supreme Court and their decision, we will use the legal avenues that are provided for the House of Representatives to continue to assert its power given to it by the Constitution in initiating the impeachment. Under Article 11. Ang inaalala ko dito mga tol, baka dumating yung punto na nakafile ang motion for reconsideration ng House of Representatives tapos tulugan na ito ng Korte Suprema. Kasi alam naman natin na ganun po meron diyan sa Korte Suprema. Napakatagal talaga ng kaso kapag ka nasa kanilang tanggapan. In fact, yung napakaraming cases na pinapanood natin pagka may oral arguments hanggang ngayon walang mga desisyon.
even yung pagkaka-aresto kay Rodrigo Duterte last March 11, 2025. Until now, wala silang tugon o resolusyon tungkol doon. Kaya nakakapagtaka talaga na napakabilis na naging aksyon dito ng Korte Suprema to the fact na ng mga panahon na pinasagot po nila ng Senado at House of Representatives at nang nag-decide sila, yun yung mga panahon na halos walang pasok lagi ang gobyerno dahil po sa malawakang pag-ulan sa Kalakhang, Maynila. Ang mga petsa kasi na napaka-importanteng dapat nating tandaan dito ay July 11, July 19, and July 25. July 11, ito po yung nag-order ang Korte Suprema na pasagutin ang Senado at House of Representatives tungkol sa mga issues na ni-raise ng kampo ni Sara Duterte. Tapos July 19, sumagot ito pong House of Representatives. Ang Senado prior to that, nagsabi na hindi nila masasagot kasi wala daw po sa kanila mga impormasyon. Kaya nirefer nila ito sa House of Representatives, which is July 19 nga, sumagot. And just a couple of days, ang bilis nagkaroon kagad ng desisyon. And take note, 97 pages po ito. No? Ibig sabihin, kung 97 pages po ito at sumagot lamang ang House of Representatives noong July 19, paanong nangyari na inappreciate ng maayos ng Korte Suprema ang kasagutan ng House of Representatives at nakagawa agad ng 97 pages sa loob ng napakaikling panahon, and then sa mga panahon na wala pang pasok ang ating gobyerno? Nakakapagtaka, di ba? O tuloy po natin ang pakikinig dito kay Attorney Princess Abante. Article 11 of the 1987 Constitution. All right, I want to go back to the Solgen. I was asking, has there been a meeting between the Solgen and the House prosecutors? Yes. Regarding the motion for reconsideration, I understand that the House and the Office of the Solicitor General already discussed what needs to be raised in the motion for consideration. It was actually, I believe, the OSG that informed us that they intend to file a motion for consideration because of these observations that they found in the erroneous facts that were relied on by the Supreme Court, and that the House agreed that to... Yan. Ano yung mga erroneous facts na yan na sinasabi po ni Attorney Princess Abante? Ito daw po yung mga artikulo sa balita. Ayon sa kanya yan, instead doon po sa facts na pinipresent based on records ng House of Representatives. Okay, kaya sa puntong iyan, puntahan na po natin ito pong interview ni Christian Esguerra kay dating Senador Antonio Trillanes. Subukan kaya nating interviewin muli si Trillanes kung may pagkakataon tayo. Pakinggan po natin ang interview po na ito, mga tol. Okay, pag-usapan po natin itong big development last week dito po sa nangyaring desisyon ng Korte Suprema. Okay, kayo matagal nyo nang pilit pinapapanagot itong mga Duterte. No? Ano mabasa ninyo dito sa nangyaring desisyon ng Korte Suprema, and do you think meron pa bang kinabukasan yung impeachment trial na yan? Well, una-una, very disappointed tayo, syempre, doon sa naging desisyon ng Korte Suprema. Kasi, buti sana kung talagang logical siya, at alam mong unbiased, pero alam natin yung circumstances leading to that Supreme Court ruling. Kasi maaga pa lang, umuugong na luto na nga daw yung desisyon. Tapos, ito na, nung lumabas eventually yung desisyon, merong factual errors. Mabigat yung factual errors na yon. Kasi naka-base yung kanilang decision to declare that impeachment complaint unconstitutional doon sa premise na ang unang dinisisyonan o ang unang dinispose ay yung first impeachment complaint. Pero maliwanag dun sa records ng House of Representatives na ang una nilang dinispose ay yung fourth impeachment complaint. Yun na nga, in-endorse na nila. At bago pa maaksyonan yung tatlong impeachment complaints, yung first, second, and third na sinasabi ng Korte Suprema, nung in-adjourn yun, na-dismiss siya, ang problema, by the time nasa Senado na physically yung fourth impeachment complaint, so may factual error doon na kailangan ma-correct. Okay. Ngayon, ganito nakikita natin, Christian. Magpa-file ng motion for reconsideration yung House of Representatives through the Solicitor General. So it can happen within the next few days, and they have time to do that.
Ngayon, aantayin yan ng Senado dapat kasi hindi naman pwede silang mag-decide to dismiss the impeachment proceedings na may pending pa na MR. What if baliktarin yun? Kahit sabihin nilang malabo yun, but still you need to do that. Ngayon, kung makita ng Korte Suprema na, ay, sorry, may factual error pala, mali. Therefore, hindi pala unconstitutional. Eh di, babalik tayo ulit. Back to square one tayo. Yung iba kasing mga sinabi doon nito, ni Leonen, doon sa kanyang decision, ano yun hindi dinidemand ng Constitution yon. Therefore, hindi niya masasabing unconstitutional yon kasi there is no basis to do that. Kaya ang pinakang basis ng kanyang decision ay yung 1-year ban. Kasi nauna na raw inaksyonan to, therefore, gano'n. So, yan ang mangyari. So, in short, buhay pa itong impeachment trial na ito kahit medyo alanganin ang lagay but still buhay pa siya. So, yun. Talaga, medyo... Yun buhay pa kasi hindi pa final yung desisyon ng Korte Suprema Kaya meron pang mga legal remedy na pwedeng gawin ang House of Representatives. Pero again, ang ikinakabahala ko dito, baka abutin ng siyam-siyam po ito. At pagka may naka-finding na motion for reconsideration, baka maging hadlang din po ito sa pagpapile ng impeachment complaint kay Sara Duterte on February 6, 2026. Maliban kung i-withdraw, Pag hindi pa nadedesisyonan ng Korte Suprema, i-withdraw ng House yung motion for reconsideration at i-accept na lamang yung decision and then proceed sa pagpapile po ng panibagong impeachment complaint kay Sara Duterte. But the problem now, napakahirap na pong mag-file ng impeachment complaint sa sinumang impeachable officer. Mula po sa Presidente, Vice Presidente, members of the Constitutional Commission, ang Ombudsman, members of the Supreme Court, napakahirap na. Kasi ang isa sa mga Senate na rules ng Korte Suprema ngayon, which sa paniniwala po ng maraming legal expert, ay pagbabago o pag-amyenda sa konstitusyon, ay the mere fact na mag-file lamang ang sinuman ng impeachment complaint, ito ay okay na kagad. Kasi hindi na kinakailangan aksyonan ito within 3 days. Hindi na ito kinakailangan aksyonan pa within 10 days, tapos 3 days, 60 days. At saka hindi na rin pwede yung second mode ng impeachment complaint na by 1/3, at least 1/3 votes of the House of Representatives, okay na kagad i-transmit to the Senate. Dahil sabi nga ng Korte Suprema, kapag may na-file na impeachment complaint, deemed initiated na yan, at kapag doon naman sa 1/3, kailangan mo pa rin mapakinggan ang parte ng respondent. Kaya it is now impossible, parang next to impossible na yung pagpapile ng impeachment complaint sa sinumang impeachable officer sa kasalukuyan. Ganoon po binago ng Korte Suprema ang rules sa kasalukuyan. I'm happy that you're very optimistic, pero pag parang titingnan mo yung pronouncements ng ibang mga senador, pati ng mga fence-sitters, pati yung mga bigla tapangan ngayon, parang kung buhay man, sobrang naghihingalo na. Nakakabit na lang sa tao dito, yung machine para mabuhay. Hindi, ang pangko naman dito, Christian, ganito habang nandito pa, hindi pa patay, ilaban natin. Di ba? Ilaban natin. By some stroke of luck or miracle, ma-reverse yung motion for consideration, di buhay siya. Di ba? So, but we need to apply public pressure. Ito, marami na nagsalitang mga legal luminaries na sinasabing, tingnan niyo yung factual error. Tapos yung iba, sinasabi nga, judicial overreach or the judiciary went beyond dun sa kanilang poder, which by itself is an impeachable offense. So mamaya na tayo pupunta doon. Pero ang point nito is, nandito ito, nilalaban natin. Yung sinasabi ng mga legal luminaries, yung matter of opinion kasi, pwede mo, matter of interpretation, you can say that, pero yung factual basis dito, hindi pwedeng baluktutin. Yeah. Ang sinasabi ni Leonen, inuna nyo yung first impeachment complaint doon sa pag-reverse archive. Therefore, 1-year rule na, 1-year ban. Kaso hindi Based do records mismo. So maliwanag yun Hindi to pwedeng i-interpret any other way, kundi kung ano yung facts as it stands, based on the records. Kaya yun ang sabi ko. Pero, pagka
sinustain nila yan. O, anong pwede mangyari? Naririnig natin sa mga civil society organizations that they are seriously considering filing impeachment cases doon sa mga Supreme Court justices na mag-a-affirm nung motion for reconsideration. Di ba? O, sige, these justices, yung mga pipirma ulit, kasi 30 ngayon, pero baka may magbago isip dun sa susunod, they will now be subject doon sa same standards na ginawa nila. Papatawag sila sa Justice Committee. At doon sila tatanungin, sino yung, kailan nyo to pinirmahan, kailan nyo to binasa, kailan nyo to, sino nag-draft nito. Lahat yan on record Kasi biruin mo, may milagro nangyari doon Supposed to be, walang pasok nun Walang pasok dapat. Interesting yung scenario binabagit nyo. Oo. Ano to Isasubject sila. At meron ng mga congressmen na nag-express ng interest to sign these impeachment complaints. Kasi tatanungin, bakit ka nagmadali? Itong si Leonen, bakit ka nagmadali? Na on the day na i-deliberate, may desisyon na sila lahat, tapos pre-promulgate na immediately executory pa. Talagang preemptive, And let me tell you about ditong si Leonen, kasi ganito siya Alam mo, si Civil Society, na pinupost nila yan Pero itong track record niyan, nung kinuwaran to si former Chief Justice Sereno, kahit na alam niya na mali, pero pumirma siya doon, sumama siya doon. Tapos nung nag-file kami ng case sa Supreme Court na yung nag-unilateral withdrawal si Digong sa ICC, anong ginawa niya? Hindi siya nagmadali, kagaya nito ilang araw lang. Siya, inupuan niya until nag-moot in academic siya. Sinabi niya, oo, tama, na kailangan yung Senado ng concurrence nila bago makapag-withdraw sa isang treaty. Kasi nung pumasok, kailangan ng concurrence, dapat paglabas, kailangan din concurrence. Kaso moot in academic na raw. Ganyan si Leonen. Kaya kung ano man yung previous good impression nyo about that guy, huwag nyo na. Ilagay nyo sa basurahan at he is not that guy. Okay? Kayo ba personally, would you support that scenario that you mentioned earlier? Yung mag-file impeachment cases against this... parang sinasabi dito nitong si Trillanes na oportunista. Ito pong si Justice Leonen. Nag-a-agree ba kayo mga tol sa observation na yan nitong si Antonio Trillanes na isang oportunista? Kasi yung mga example na binigay niya, kapag may pagkakataon na makinabang, okay kay Leonen. Pero pagka walang pakinabangan, ganito yung gagawin niya. Diba? Ang linaw naman, yung impression nyo dyan kay Leonen, dapat mabago na. No? Parang kinumpara niya pa sa basura ang paninindigan itong si Justice Leonen. Supreme Court Justices. At idaan sila rin sa prosesong binabanggit nila. Wala pa ako doon. Kasi umaasa pa ako na makikita nila yung error. Kaya nga sinasabi ko, ako naririnig ko lang ito dito sa mga civil society groups. Kinukonsider nila. Ako sinasabi ko, you can't do that yet kasi meron pang MR Malam mo, magbago isip. Paano ngayon? Yung, kunyari, kinasuhan mo yung 13, tapos may nagbagong isip na 8. Ando doon na yung kaso. Di ba? Kaya ang pinakang maganda nito, antayin nyo yung MR. Kasi may factual error Pino-point out nung nila, former justices, chief justices, sinasabi nila, may mali doon sa decision nyo, you will have the opportunity to rectify your error. Pero pag hindi pa rin, saka na tayo mag-usap. Pero hindi ba yan? Hindi ba kahiyaan yan sa Supreme Court kung sakasakali? Kasi unanimous yung decision. Tapos biglang ipapamukha sa kanila, teka, yung decision ninyo, ang pinagbasihan, factually incorrect. So ano naman yung mukhang iharap nila? Lahat kami hindi namin nakita yon. Yung very crucial factual error na yun. Ano kasi, the way a collegial body works, especially dyan sa Supreme Court, kasi merong ponensya may ponente. So yung ponente, ina-assume nung iba na ginawa niya yung homework niya, na hindi ganon. Di ba? Kasi wala nang ibang opportunity yung ibang justices to study the facts regarding the case. Sinabi ng ponente, ganito bakit nila pagdududahan yon? So ang hina-highlight nga dito, mali. So ang naman dito, hindi naman ito unprecedented. Meron kaya nga yung motion for reconsideration is there because there is an opportunity to rectify yung errors, especially as glaring as this one. Kaya pwede yun. Hindi naman kahiyaan yun. Pwede mo sabihin, teka muna, now that it was already pointed out to us, hindi man pwedeng i-embrace mo yung mali, knowing na mali na siya, dahil lang nakakaya. Hindi. Yung tama, pwede mo pa rin gawin. Kasi ito nga, following the logic of the Supreme Court instruction sa House, diba? Meron sa listahan ng mga tanong na sabi nila, sagutin nyo to House of Representatives, although hindi ata lahat sinagot.
If I remember it correctly, isa rin sa mga pinupunto nila, kayo ba nabasa niyo yung articles of impeachment na yan bago niyo pinirmahan? Kung sakaling umabot tayo dito sa Yon, ang sinasabi po dyan ng ibang mga nagpapahayag ng concern, parang pang-iinsulto daw po yan sa mga pumirmang kongresista. Kasi pinagdududahan mo yung mga tao na basically ang presumption bago pumirma, nabasa mo. No, parang wala na sa judicial review ng Korte Suprema yung pagkakataon na yon. Hindi na kasi ang pinag-uusapan doon batas. Ang pinag-uusapan na po doon yung integridad ng tao. Bakit mo tatanungin ayon sa mga kritiko ng Korte Suprema ang isang kongresista na bago mo pinirmahan niya, nabasa mo ba? O, diba? Parang pang-iinsulto talaga. Anyway, tuloy po tayo sa pakikinig dito. Scenario na binabanggit ninyo, na ma-impeach sila at dumaan sila sa Justice Committee, di pwede rin pala ibalik sa kanilang ganun tanong. Teka, kayo ba, na mga lumagda doon sa ponensya ni Marvic Leonen, nabasa nyo ba lahat yun? At talagang inintindi nyo ba yun? At hindi ba kayo nagmadali? Di ba? That's absurdity. Maganda din yung punto na yan ni Christian Esguerra, di ba? Ibalik natin ngayon sa Korte Suprema. 97 pages ang desisyon. July 19, sumagot ang House of Representatives. Ibig sabihin, pag-aaralan pa ng NBank yung ipepresenta sa NBank yung kasagutan ng House of Representatives. And then, magdi-deliberate sila kung ano man yung mga desisyon na nilang gagawin doon. And take note, walang mga pasok ng napakaraming araw sa mga panahong iyon ng gobyerno. And then, nagsulat si Leonen ng 97 pages. Kaya tatanungin natin ngayon yung mga justice ng Korte Suprema. Ibalik natin sa kanila. Katulad ng point of view dito nitong si Christian Esguerra. Nabasa niyo po ba yung 97 pages na desisyon po ninyo? Yung sinulat nitong si Justice Leonen? Hindi of it all. Yun mismo. Ganun mismo. No? They will be subjected to the same standard they set. Di ba? Tapos ito yan. Alam mo ba, Christian, na yung 100-page na ponensya na yan ni Leonen, kumalat na yan Monday afternoon pa lang. Kakatanggap nila, yung mismong kopya, kakatanggap pa lang nila, theoretically, nung sagot ng House. So, ibig sabihin, hindi pa nakikita man lang yung sagot ng House, naluto na, di ba? Kaya nga, di ba, tumalat na sa social media, sa mga chat groups na naluto na ng Supreme Court yung decision. Alam mo yan, di ba? Ganun, there is a reason for that. Kasi nga, precisely, naluto na. Pati nga yung pagkaponente ni Leonen, nandito doon eh. Ngayon, ganito, isa pang pwedeng gawin natin dito. Lahat ng mga law school classmates, students nito ni Leonen, i-point out nyo naman lang yung error. Kamag-anak niya, uy, Leonen, kamali ka rito. Di ba? Baka pwedeng napaka-obvious mo naman kung ipinoint out na sa'yo na nagkamali ka. Kasi records ito eh. Yung sa kanya, wala siyang basis eh. Assumption yung kanya na ginawa. Kaya this is an opportunity for this guy to correct the error of his ways. Kung sakaling hindi i-grant yung motion for reconsideration, ano nakikita yung implication politically nitong Supreme Court decision na ito? Essentially, pinapahinto yung impeachment trial. Okay, ang implication kasi niyan, talaga makikita mo na meron pa rin influensya itong Duterte sa Korte Suprema. Kaya nga, ang mangyari nito, assuming hindi nila binago yung desisyon nila, kahit na pinoint out sa kanila yung factual errors, ngayon, di pwede na sila masubject sa impeachment, di ba? Kasi impeachable sila, officers. Ngayon, pwede rin makita ito ni President Marcos na opportunity ito na matanggal lahat ng Duterte appointees. Di ba? This is a golden opportunity. O pwede siya ngayon. Eto, meron komento ang isa po nating manonood. Nag-a-agree po ba kayo sa kanyang observation? Sabi ni Kira, kasalanan ni PBBM lahat yan. Yung silence niya is protecting Sara. Yes, meron 3 equal branch. Pero sa executive binigay ang power to execute it. So silence is neglect to the oath to preserve and defend. Ako, ang komento ko dyan. Unang-una, para sa akin, walang kasalanan si Pangulong Bongbong Marcos. If your argument is to execute it, wala po sa mandato ng executive po iyon. Ang execution po ng impeachment complaint ay nasa bawat Pilipino. Sino man po sa atin pwede pong mag-initiate ng complaint. At sino po ang susunod? Siyempre, ang House of Representatives. Ang House of Representatives, through the modes na nakaayon po sa ating konstitusyon, ay gaganapin ang kanilang tungkulin. At dito sa case ni Sara Duterte, 1/3 of congressmen ang pumirma para siya po ay impeach. At susunod doon, ang trial shall proceed forthwith. Senado pa rin po yon. Kaya kung ang arguments po ninyo ay pananahimik ni Pangulong Bongbong Marcos, bukang namamali po kayo. Walang kasalanan si Pangulong Bongbong Marcos dito. Huwag po natin siyang itulad sa mga nakaraang administrasyon na nakikialam sa mga hindi dapat pakialamanan. Ayaw natin ng punto
na pinapakialamanan ng isang ahensya ng gobyerno tapos ipipresent ninyo sa ating Pangulo na dapat makialam sa issue na ito? Hindi po nanahimik si Pangulong Bongbong Marcos dito. In fact, sinabi niya sa iba't ibang mga pagkakataon na ang impeachment complaint ay nasa Senado na at bahala na ang Senado ang mag-decide po dito. Again, presidente po si Pangulong Bongbong Marcos at hindi po siya dapat makialam sa trabaho na hindi naman po sakop ng kanyang mandato. Paki-comment po ninyo ang inyong mga saloobin tungkol po dito, mga tol. Pwede ngayon siyang mag-appoint ng lahat. So maraming sanga-sanga ito, pero it boils down to this. Kung gagawin nila yung tama, wala naman silang problema kakaharapin. Very interesting yung binabanggit niya, Senator. Naisip ko lang ganito. Kung si BBM walang appetite for the impeachment of Sara Duterte, twice siya binanggit publicly, ayaw niya na impeachment, what would convince him na, hindi, gusto ko na ipa-impeach, papayag ako na ipa-impeach yung lahat ng Supreme Court justices na lumagda dyan sa kautusan na yan. Parang medyo, yata sa akin yun. Out of character sa kanya. Pero ito naman sasabihin ko sa iyo, Christian. Ano ba sinabi niya tungkol sa ICC? Ano nga ba? Gusto ba niya? Di ba sabi niya, no, hindi tayo we will not, wala silang right to do this and that. Pero ano nangyari? Di ba? Nag-cooperate. Nadala sa dahig. So, ako nga, sinasabi ko, palagi, President Marcos will say what he needs to say, but he will do what he needs to do. I'm not saying na he will be open to the golden opportunity to purge the Supreme Court of the appointees, but if the opportunity is there, if the political environment is conducive for such a move, then baka may kindatan dyan at sige, go na yan. Di ba? Pwede ito. Nasa realm of possibilities ito, it's there. Kaya nga, hindi natin rule out. And itong dinidiscuss naman natin dito, mga possibilities. Pagbigyan natin to si Kira. Sabi niya nga, presidente nga, sino yung may power to execute the law? Is it the Supreme Court or is it the Senate? The oath is to preserve and to defend the Constitution. And silence is a neglect. Silence is a crime of duty. Kailan magiging silence is a crime of duty? Alam mo, ang batas, Kira, can be violated in two ways, an act or omission. An act, gumawa ka ng mga paglabag. Omission, hindi ka gumawa, pero meron kang duty na gawin ito. Ipaliwanag mo nga sa amin, Kira, kung anong duty ni Pangulong Bongbong Marcos to execute the impeachment proceedings. Sige nga, tell me, where in the Constitution's state, that the President has the duty to execute impeachment complaint or proceedings against any public official. Pag meron kang naibigay sa akin na provision sa Constitution, then paniniwalaan kita, Kira. Pero kung wala kang maibibigay, that is your opinion. And do not dictate PBBM nor accuse PBBM na wala siyang ginagawa dito. No? Not about the impeachment, it's about the crime of the Supreme Court and the Senate. What is the crime committed? What is the crime committed, Kira? Tell me, what is the crime committed by the Senate and the Supreme Court for the President to execute na sinasabi mong batas? Pag wala kang maibigay sa akin na crime committed, again, that is your opinion, no? Anyway, tuloy po tayo dito. I do not want sanang mag-entertain ng mga opinions na maaaring dumiskarel sa ating topic, no? Kaya kung napapansin po ninyo, hindi ako masyadong nagbabasa ng inyong mga komento which is not relevant sa topic. Though sinasabi nitong si Kira kasi nakasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos kaya pinagbigyan po natin siya. Pero out of topic po 'yon, no? Pasensya na. Mamaya, after po ng topic natin, yung mga arguments po ninyo, sige, sabihin po natin. But sabihin mo po ngayon sa akin, Kira, like forthwith delay of the command of the law. Anyway, I will not argue anymore, kasi mukhang hindi mo naman alam ang sinasabi mo, Kira. Pasensya ka na. Ipafile ng MR. Ngayon, sa August 6 na agenda na ng Senado yung impeachment. Kasi marami silang gagawin tomorrow, yung chairmanships, memberships, ayusin yon. Tapos, para hindi makagulo. Diba? So August 6 na nila in-schedule yung agenda ng impeachment. So what will happen there? Expectedly, magmo-motion yung mga Duterte senators na gusto na nilang i-dismiss in light of... Yes, hindi mo talaga alam ang sinasabi mo, Kira. Kasi you're just stating your opinion and not based on law.
tell me again, state the particular law na basihan mo ng iyong opinion. Pag nasabi mo dyan sa comment section, what is the particular provision, what article, what section of the Constitution, then maniniwala ako sa iyo. Katulad niya, oo nga, mali ang Senate at SC and he must execute the law. What is your basis? That is your opinion, Kira, no? Anyway, tuloy po tayo dito. The decision of the Supreme Court. Pero siyempre, yung mga kagaya nila Senator Risa, ilalaban nila yan. Di ba? Ilalaban nila yan na tipong, teka muna, final na ba yung desisyon? So, yun. Di ba? So, magkakabotohan dyan. Pero for as long as hindi final, kung may MR pa na didesisyonan, bakit mo i-dismiss? Bakit mo nirule out yung possibility that the Supreme Court justices will see the light of day? At, di ba, na suddenly, gawin nila yung tama. Bakit naman natin nirule out yung possibility na yung Supreme Court justices gagawin nila yung tama by overturning their own decision? Opo, I really understand where you're coming from. Pero pag tinitingnan ko po itong cast of character sa Senate Impeachment Court, parang hindi ganun kataas yung aking kumpiyansa. Lalo kung titingnan yung kalidad ng Senado. Ito yung pinakihintay ng mga pro-Duterte kong senators, pati ng mga fence-sitters, saka ng mga closet DDS dyan. Ito yung pinakihintay nila, a justification for them to dismiss the case. Diba? Nakita natin yan sa June 10 vote or 11? June 10 vote, di ba? Or 11? Yes, pero ito, Christian, iba-iba kasi yung boto iba-iba yung boto. Sabi ko nga yung June 10 vote was not a motion to dismiss. It was a procedural matter. Wala yun Kaya iba yung boto doon. Ngayon kasi, iba rin yung boto. Hindi naman ang pagbobotohan, mag-resume tayo ng trial in defiance of the Supreme Court. Hindi. Ang tanong dito is, i-dismiss mo na ba ito kahit may pending na MR? O yung mga nagpapanggap na sumunod tayo sa Supreme Court, di sumunod ka. Hindi pa nga na-decision, hindi pa nga final Hindi kayo sige, sinunod mo yung immediately executory yung decision, meaning hindi ka muna magta-trial in deference to that. Pero hindi mo pa rin totally mag-dismiss kasi nga may MR pa. Kasi pag dinismiss mo na ngayon prematurely, yun ang malinaw diyan, Kira, makinig ka sa sinasabi ni Trillanes. Sinabi ng Korte Suprema, immediately executory. Hindi ka magta-trial, pero hindi mo dapat i-dismiss. Ngayon, sasabihin mo sa atin dito sa ating programa, dapat makialam ang Pangulo ng Pilipinas. I-execute ang batas. Anong i-execute? Anyway, nabanggit na ba dito sa ating pinakikinggan yung suggestion ni Antonio Trillanes? I-sum up na lang natin, Sinasabi niya po dito na kung ang mga justices na ito ng Korte Suprema ay hindi papanig doon sa factual arguments ng House of Representatives, mali ang kanilang naging batayan. At dahil mali ang kanilang naging batayan, sabi dito ni Trillanes, that is betrayal of public trust. At pwede itong gawing batayan para i-impeach ang mga justices na hindi papanig sa motion for reconsideration. And that is the opportunity also para sa ating Pangulo na maalis ang mga justices appointed by Rodrigo Duterte at mapalitan po ito sa lalong madaling panahon. Yun lang muna. Maraming salamat. Ayoko nang makipagtalo sa iyo. Kira, wala ka namang basihan sa sinasabi mo. That is your opinion. Nire-respeto ko ang opinion mo. It's okay to disagree. But do not impose to us your opinion. Especially sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sasabihin mong mali si Pangulong Bongbong Marcos, ikaw nga mismo, hindi mo alam ang sinasabi mo kung tama o mali. Okay? Shoutout po tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ano nga yung binabasa mo, Kira? Read the law very well. Sabihin mo nga sa akin, ano yung binasa mong batas? I am asking you, ano yung binasa mong batas? Saka, kung pwede, Tagalogin mo na lamang para mas maintindihan po namin. English ka ng English dyan, naka-caps lock ka pa. Huwag ka pong mag-caps lock. Pakitagalog mo para mas maintindihan po namin and state your basis. Shoutout po sa inyong lahat. Shoutout kay Senchang, Atron Sala, Rolando Guerrero, Juan Simo Quasito. Sa'yo, shoutout sa'yo, Kira. Pero do not impose to us your opinion. Para kang diktador, sisisihin mo pa si Pangulong Bongbong Marcos. Juanita Wulno, Angel Milanes, Judas ang Duterte. Tapuan, halata naman na tuta kasi nga hindi nanagot. So si Digong sa SC kaya sa ICC siya dinala dahil alang tiwala mga biktima niya. Okay? Tapuan, pwede ba yung binago pero hindi naman binago yung konstitusyon? Parang ginawang katatawanan yung ginawa nilang konstitusyon noong 1987. Sabi ni Gerald 28. Si anti-DDS ako. Huwag nang pansinin ang argumento ng bobong DDS. DDS ba to si Kira? Sipain na natin kung DDS yan. DDS pala eh. Okay? Sino pa? Wonder Woman, Jocelyn Flores P, Jen C, Nilda Arceo, Rolando Guerrero. Sa bagay,
DDS naman si Rolando Guerrero. Sorry na nasipa ko, ibalik natin. Ang DDS, okay dito, welcome. Hindi naman siya DD shit. Oh, sorry. Ibalik natin si Kira. Pagka nag-ad hominem si Kira, di naman siya nag-ad hominem.